Ang araw ng iyong kapanganakan ay hindi lang simpleng petsa sa kalendaryo. Ito ay nagtataglay ng mga patterns at tendencies na maaaring nagmamanifest sa iba't ibang aspeto ng iyong buhay, kasama na ang iyong relationship sa pera. At ang most overlooked, ngunit fascinating na bahagi ng iyong birth date ay ang huling digit nito. Ang isang simpleng numero na mula 0 hanggang 9 na maaaring nagre-reveal ng iyong innate na money patterns at financial tendencies. Ngayon sa Inner Mind Espanyol ay tatalakayin natin ang isang introspective na framework na gumagamit ng huling digit ng iyong araw ng kapanganakan bilang starting point para sa self-reflection tungkol sa iyong financial behaviors at patterns. Bago tayo magpatuloy, mahalaga na maintindihan mo ang foundation ng discussion na ito. Ang mga concepts na ibabahagi ko ay intended bilang self-reflection tools, hindi bilang fortune-telling o absolute predictions. Ang bawat tao ay complex na individual na shape ng maraming factors kasama ang upbringing experiences, choices, at environment. Walang single number ang maaaring completely mag-define ng isang tao. Ang numerology at digit-based personality systems ay may ancient roots at modernly ay ginagamit bilang frameworks para sa introspection at self-awareness. Ang video na ito ay pang-edukasyon at entertainment lamang. Hindi ito scientific prediction at hindi pamalit sa professional financial advice. Ang iyong financial success ay ultimately determined ng iyong choices, actions at circumstances, hindi ng iyong birth digit. Kung naiintindihan mo ang context na ito at ready ka nang mag-explore ng interesting na perspective tungkol sa iyong money patterns, isulat mo sa mga komento ang huling digit ng iyong araw ng kapanganakan. Halimbawa, kung ipinanganak ka ng ika-15 ng Agosto, ang iyong digit ay 5. Kung ipinanganak ka ng ika-23 ng Mayo, ang iyong digit ay 3. Simulan na natin ang exploration. Hayaan mong ikwento ko muna sa iyo ang kwento ni Annabel na isang 42 taong gulang na financial advisor mula sa Makati City. Si Annabel ay may fascinating na hobby. Sa loob ng mahigit 10 taon ay ini-observe niya ang financial behaviors ng kanyang clients at informally ay kinukumpara niya ito sa kanilang birth dates. Nagsimula ito bilang curious na experiment nang may napansin siyang interesting na pattern sa ilang clients na may similar na birth dates. Eventually ay nag-compile siya ng observations na naging basis ng kanyang personal na framework para sa understanding ng client tendencies. Malinaw na sinasabi ni Annabel na hindi ito fortune-telling at hindi ito scientifically validated. Ngunit ang framework ay nakakatulong sa kanya na mag-initiate ng conversation sa clients tungkol sa kanilang potential na strengths at challenges pagdating sa money. Ito ay starting point para sa deeper na discussion, hindi absolute na prediction. Ang approach na ito ng paggamit ng simple frameworks para sa self-reflection ay common sa personal development circles. Hindi dahil literal na totoo ang framework, kundi dahil ito ay nagbibigay ng structured na way para mag-introspect at ma-examine ang sariling patterns. Ito ang spirit kung paano natin tatalakayin ang bawat digit ngayon, bilang tool para sa self-reflection at introspection, hindi bilang absolute na definition ng kung sino ka. Magsimula tayo sa mga taong may last digit na 0 sa araw ng kanilang kapanganakan. Ito ang mga taong ipinanganak ng ika-10, ika-20 o ika-30 ng buwan. Ang mga individual na may digit 0 ay madalas na may interesting na duality pagdating sa pera. Ang 0 ay representing ng both emptiness at wholeness, ng both nothing at everything. Sa financial context, ito ay maaaring mag-manifest bilang tendency na mag-swing sa pagitan ng extremes. Ang potential na strength ng 0 individuals ay ang capacity para sa fresh starts at new beginnings. Kapag may financial setback sila, ay may innate na ability na i-reset at magsimula ulit mula sa simula ng walang excessive na emotional baggage. Sila ay hindi masyadong attached sa past financial mistakes at nakaka-move forward ng mas madali. Ang potential na challenge ay ang tendency na hindi masyado mag-accumulate. Ang 0 energy ay maaaring mag-manifest bilang cycles ng building up at then going back to 0. May pattern ng earning tapos spending tapos earning ulit without sustained na accumulation. Ang reflection questions para sa 0 individuals ay ito. May pattern ka ba ng financial cycles na parang umiikot lang? Paano mo magagamit ang iyong natural na ability para sa fresh starts, para i-build ang sustained growth sa halip na repeated restarts? Ang mga taong may last digit na isa ay ipinanganak ng ika-1, ika-11 o ika-21 ng buwan. Ang number 1 ay associated sa independence leadership at new beginnings. Sa financial context, ang mga digit 1 individuals ay madalas na may strong na desire para sa financial independence at maaaring uncomfortable sa dependency sa iba pagdating sa money.
Ang potential na strength ay ang pioneering spirit. Ang Digit 1 individuals ay madalas na willing mag-take ng financial risks para sa potential na high rewards. Sila ay maaaring maging successful entrepreneurs o investors dahil sa willingness na mag-lead sa halip na mag-follow. Ang potential na challenge ay ang tendency para sa impatience at difficulty sa collaborative na financial ventures. Ang desire na maging independent ay maaaring mag-prevent sa kanila mula sa benefiting sa partnerships o investments na require ng patience at cooperation. Ang reflection questions para sa Digit 1 individuals ay ito: nagiging barrier ba ang iyong independence sa financial opportunities na require ng collaboration? Paano mo mababalance ang leadership tendencies mo sa openness sa advice at partnership? Ang mga taong may last digit na dalawa ay ipinanganak ng ikadalawa, ikalabindalawa o ikadalawamput-dalawa ng buwan. Ang number 2 ay associated sa partnership balance at diplomacy. Sa financial context, ang digit 2 individuals ay madalas na comfortable sa shared financial arrangements at joint ventures. Ang potential na strength ay ang ability na mag-build ng financial partnerships at collaborations. Ang digit 2 individuals ay madalas na magaling sa negotiation at sa pag-find ng win-win na financial arrangements. Sila ay valuable partners sa business at investments. Ang potential na challenge ay ang tendency para sa financial codependency. Ang comfort sa partnership ay maaaring maging avoidance ng independent financial responsibility. May tendency din na maging overly concerned sa fairness hanggang sa punto ng analysis paralysis. Ang reflection questions para sa Digit 2 individuals ay ito: may balance ba ang financial partnership at independence sa iyong buhay? Nakakahadlang ba ang concern mo sa fairness sa iyong financial decision-making? Ang mga taong may last digit na tatlo ay ipinanganak ng ikatatlo, ikalabing-tatlo o ikadalawamput-tatlo ng buwan. Ang number 3 ay associated sa creativity expression at social connection. Sa financial context, ang digit 3 individuals ay madalas na may creative approach sa pera at may tendency na i-connect ang financial success sa social expression. Ang potential na strength ay ang ability na mag-monetize ng creativity at mag-generate ng income mula sa non-traditional sources. Ang Digit 3 individuals ay maaaring successful sa creative industries, entertainment at social enterprises. Sila ay natural na networkers na maaaring mag-leverage ng relationships para sa financial opportunities. Ang potential na challenge ay ang tendency para sa overspending sa social activities at sa maintaining ng lifestyle image. May tendency din na mag-scatter ng financial focus sa maraming creative pursuits na walang sustained commitment sa isa. Ang reflection questions para sa Digit 3 individuals ay ito: aligned ba ang iyong spending sa iyong authentic na values o sa imahe na gusto mong i-project? Paano mo mababalance ang creative diversity mo sa focused na financial growth? Ang mga taong may last digit na 4 ay ipinanganak ng ika-4, ikalabing-4 o ikadalawamput-4 ng buwan. Ang number 4 ay associated sa stability structure at hard work. Sa financial context, ang digit 4 individuals ay madalas na may strong orientation towards security at systematic na approach sa money. Ang potential na strength ay ang discipline at consistency. Ang digit 4 individuals ay madalas na excellent sa budgeting, saving at long-term financial planning. Sila ay patient investors na komportable sa slow at steady na growth. Sila ay typically na may emergency funds at insurance dahil sa natural na orientation towards security. Ang potential na challenge ay ang tendency para sa excessive na conservatism at potential na lost opportunities dahil sa fear of risk. May tendency din na become rigid sa financial strategies kahit na ang circumstances ay nag-change at require ng adaptation. Ang reflection questions para sa Digit 4 individuals ay ito: nagiging barrier ba ang iyong caution sa growth opportunities? May balance ba sa security at calculated risk-taking sa iyong financial life? Ang mga taong may last digit na 5 ay ipinanganak ng ika-5, ikalabinlima o ikadalawamput-lima ng buwan. Ang number 5 ay associated sa change, freedom at adventure. Sa financial context, ang Digit 5 individuals ay madalas na may dynamic at sometimes volatile na relationship sa pera. Ang potential na strength ay ang adaptability at ability na capitalize sa changing conditions. Ang Digit 5 individuals ay madalas na quick na nakarespond sa market changes at maaaring succeed sa fast-paced na financial environments. Sila ay comfortable sa uncertainty na maaaring maging advantage sa volatile markets o entrepreneurial ventures. Ang potential na challenge ay ang difficulty sa long-term na financial commitments at tendency para sa impulsive na financial decisions. May pattern ng excitement seeking sa money matters na maaaring mag-lead sa unnecessary risks. Ang reflection questions para sa Digit 5 individuals ay ito: may sustainable na foundation ba ang iyong finances o purely reactive sa changes? Paano mo mababalance ang freedom seeking mo sa building ng long-term security?
Ang mga taong may last digit na 6 ay ipinanganak ng ika-6, ika-16 o ika-26 ng buwan. Ang number 6 ay associated sa responsibility, nurturing at domestic harmony. Sa financial context, ang digit 6 individuals ay madalas na may strong orientation towards family financial security at using money para sa care ng loved ones. Ang potential na strength ay ang motivation na provide at ang responsibility na ito ay driving financial discipline. Ang digit 6 individuals ay madalas na reliable providers na mag-i-ensure na family needs ay met. Sila ay naturally good sa family financial planning at intergenerational wealth considerations. Ang potential na challenge ay ang tendency na over-sacrifice para sa iba hanggang sa punto ng neglecting ng sariling financial well-being. May tendency din na become financially overprotective o controlling sa family money matters. Ang reflection questions para sa digit 6 individuals ay ito. May balance ba ang providing para sa iba at investing sa sarili? Healthy ba ang financial boundaries mo sa family relationships? Ang mga taong may last digit na 7 ay ipinanganak ng ika-7, ika-17 o ika-27 ng buwan. Ang number 7 ay associated sa analysis, spirituality at inner wisdom. Sa financial context, ang digit 7 individuals ay madalas na may thoughtful at research-oriented na approach sa money decisions. Ang potential na strength ay ang analytical ability at depth ng financial understanding. Ang digit 7 individuals ay madalas na excellent researchers na nag-i-invest ng time sa understanding ng financial instruments at opportunities bago mag-commit. Sila ay less susceptible sa financial scams at impulsive decisions dahil sa thorough analysis. Ang potential na challenge ay ang tendency para sa over-analysis na leading sa missed opportunities. May pattern din ng keeping financial matters private hanggang sa punto ng isolation at hindi seeking ng potentially helpful advice. Ang reflection questions para sa digit 7 individuals ay ito. Nagiging paralysis ba ang iyong analysis? May healthy balance ba sa personal research at seeking external financial guidance? Ang mga taong may last digit na 8 ay ipinanganak ng ika-8, ika-18 o ika-28 ng buwan. Ang number 8 ay traditionally associated sa abundance, power at material success. Sa financial context, ang digit 8 individuals ay madalas na may natural orientation towards wealth building at financial achievement. Ang potential na strength ay ang ambition at drive para sa financial success. Ang digit 8 individuals ay madalas na comfortable sa big financial goals at may natural understanding ng money dynamics. Sila ay maaaring excellent sa business at investment na require ng strategic thinking at risk management. Ang potential na challenge ay ang tendency para sa excessive focus sa material wealth na maaaring lead sa neglect ng ibang important life aspects. May potential din para sa power struggles at control issues sa financial relationships. Ang reflection questions para sa digit 8 individuals ay ito. Balanced ba ang wealth pursuit mo sa ibang life values? May healthy relationship ba sa power dynamics sa iyong financial dealings? Ang mga taong may last digit na siyam ay ipinanganak ng ika-siyam, ika-labinsyam o ika-dalawamputsyam ng buwan. Ang number 9 ay associated sa completion, humanitarianism at wisdom. Sa financial context, ang digit 9 individuals ay madalas na may broader perspective sa wealth na beyond personal accumulation. Ang potential na strength ay ang ability na sinang big picture at use ng financial resources para sa meaningful purposes. Ang digit 9 individuals ay madalas na generous at may natural understanding na ang wealth ay tool para sa positive impact. Sila ay maaaring excellent sa philanthropic endeavors at social enterprises. Ang potential na challenge ay ang tendency para sa financial martyrdom o neglecting ng personal financial security sa pursuit ng helping others. May pattern din ng difficulty sa charging appropriate value para sa kanilang services dahil sa discomfort sa taking. Ang reflection questions para sa digit 9 individuals ay ito. May sustainable ba ang iyong generosity o depleting ng iyong own resources? Comfortable ka ba sa receiving abundance at hindi lang giving? Ngayong na-discuss na natin ang bawat digit, mahalaga na i-highlight ang ilang important na points tungkol sa paggamit ng framework na ito. Una, this is a reflection tool, not a limitation. Ang iyong digit ay hindi defining ng iyong destiny. Ito ay simply isang lens na maaari mong gamitin para mag-introspect tungkol sa iyong patterns. Kung may nakita kang resonance sa description ng iyong digit, maaari mong gamitin iyan bilang starting point para sa deeper self-awareness. Kung hindi naman resonant iyan, ay okay din. Pangalawa, the goal is self-awareness, not prediction. Ang value ng ganitong frameworks ay hindi sa accuracy ng predictions, kundi sa questions na nai-initiate nito.
Ang reflection questions na ibinigay ko para sa bawat digit ay mas importante kaysa sa descriptions mismo. Pangatlo, you are more than any single digit. Ang iyong actual financial patterns ay influence ng iyong full birth date, ng iyong upbringing, ng iyong education, ng iyong experiences, ng iyong environment, at most importantly, ng iyong conscious choices. Walang single number ang maaring capture ng complexity ng isang tao. Pangapat, use this for growth, not excuse. Ang temptation kapag may nahanap ka ng framework na resonating ay gamitin ito bilang excuse. Ganito talaga ako dahil digit 5 ako. Ito ay misuse ng framework. Ang proper use ay I notice this tendency in myself and now I can consciously work on it. May mga tao na nagsasabi na ang ganitong frameworks ay walang scientific basis at therefore ay walang value. Ngunit ang self-reflection tools ay hindi kailangang maging scientifically validated para maging useful. Ang value ay nasa introspection na nai-initiate nila. Ang simple question na what are my patterns around money ay maaaring mahirap sagutin sa vacuum. Ngunit kapag may framework na nagbibigay ng starting point, mas madaling mag-reflect. Ito ang utility ng digit framework at ng similar na tools. Si Annabelle na binanggit ko sa simula ay using ang digit framework bilang conversation starter sa kanyang clients. Hindi niya sinasabi sa clients na ganito ang future nyo dahil digit 4 kayo. Ang sinasabi niya ay based sa patterns na associated sa digit na ito may tendency para sa conservatism. Does this resonate? How does this show up in your actual financial life? Ang conversation na nai-initiate ng framework ay far more valuable kaysa sa framework mismo. Ang invitation ko sa iyo ay this: balikan mo ang digit mo at ang description na ibinigay ko, tanungin mo ang sarili mo kung may resonance ba. At mas importante, answer ang reflection questions honestly. Kung may nakita kang pattern na gusto mong address, iyan ang actionable insight na maaari mong gamitin. At tandaan na ikaw ay may full agency sa iyong financial life. Walang digit na maaaring mag-prevent sa iyo mula sa financial success kung ikaw ay willing mag-learn, mag-grow at gumawa ng wise choices. At walang digit na maaaring guarantee ng financial success kung ikaw ay hindi gagawa ng necessary actions. Ang numerology at digit frameworks ay tools para sa self-reflection, hindi para sa prediction or excuse. Kung ang video na ito ng Inner Mind Espanyol ay nagbigay sa iyo ng interesting na perspective at useful na reflection prompts, hinihiling ko na i-like mo ito at i-share sa mga friends at family na maaaring ma-enjoy din ang self-reflection exercise na ito. Mag-subscribe sa channel at i-activate ang notification bell para hindi ka mahuli sa mga susunod na videos tungkol sa self-awareness at personal development. Isulat mo sa mga komento ang iyong digit at kung may resonance ba ang description sa iyong actual na experience. Gusto kong marinig ang iyong reflections. Salamat sa pagbibigay ng iyong precious time sa Inner Mind Espanyol ngayong araw. Nawa ang self-awareness na nakuha mo ngayon ay mag-contribute sa iyong financial growth at overall well-being. Magkita tayo sa susunod na video.